At sa ating pong pangunahing balita ngayon pong Friday, pinuntahan po ng News 5 ang isang ghost project na pinondohan ng daan-daang milyong piso sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kung pagbabasehan daw po ang datos mga kapatid sa sumbong sa Pangulo website, iniulat po na ito'y tapos na noong pang-August ng 2024 ang naturang road dike na halos 193 milyong pesos ang kontrata. Pero ang totoo, guni-guni lang daw ho ang proyekto o ghost project talaga. Ito ho naman ang sana ang hinihintay po na panangga ng mga taga roon sa baha tuwing pong umaapaw ang Panggalaan River. Pero wala pong kahit anong road dike ang naitayo sa ilog ng puntahan ng News 5. Una nga pong idinawit ni Senador Ping Lacson si Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan o Arman ba ito? Arnan Panaligan sa naturang ghost project. Pero giit ng mambabatas, hindi niya kilala ang kontraktor dahil DPWH daw naman ang siya nagpapatupad sa proyekto. Isiniwalat po naman ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na mahigit doble ang nalalagay na pondo sa GAA mula sa inaprobahan pong National Expenditure Program para nga sa flood control projects ng lalawigan. Dahil bilyon daw po ang isinisingit na budget pero wala pong napaparusahan. Tinanggihan naman ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson ang umano'y alok para muli niyang pamunuan ang ahensya. Ayon kay Singson, ayaw niyang malagay sa alanganin ang seguridad ng kanyang pamilya. Naniniwala kasi ang dating kalihim na nalalagay sa alanganin ng sinumang nauupong kalihim ng DPWH dahil masyadong malawak ang katiwalian na kailangan niyang ayusin. Gayunman, bukas naman daw si Singson sa pagsali sa third-party private sector group na magre-review ng mga flood control projects na may issue ng ghost projects. Giit pa ni Singson, wala siyang pinayagang insertions nung kanyang termino at dapat suspindihin muna ang mga proyekto habang iniimbestigahan. Una nang iginiit ni DPWH Secretary Manny Bonoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil ipauubaya na raw niya ang desisyong ito sa Pangulo. Samantala po naman ikinadismaya ng mga kongresista ang pahayag po naman ni VP Sara Duterte laban po sa kanilang kaugnay pa rin po ng anomalya sa mga flood control projects. Sinabi po kasi ng bise na dapat din daw ay imbestigahan ang mga mambabata sa Kamara dahil sa mga tauhan din daw nila ng mga kongresista ang mga contractors ng proyekto. Hamon po ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kay VP Sara pangalanan ang mga kongresistang sangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon po naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung may alam daw si VP Sara ay maaari nila itong imbitahan sa kanilang hearing. Sa ngayon daw po ay inaprubahan na ang resolusyon para nga sa pagbubuo ng tinatawag na Infracom na siyang mag-iimbestiga sa flood control projects. Ito'y binubuo ng House Committees on Public Accounts, Good Government and Accountability at Public Works. Sa mga susunod na linggo, inaasahan daw po magsisimula na ang investigasyon ng Kamara sa isyong ito. Samantala, pinalaga naman ni VP Sara ang pagtawag sa kanya ng palasyo na failure o palpak nung siya pa ang kalihim ng Department of Education. Sinabi yan ng palasyo kasunod ng pambabatikos ni VP Sara sa estado ngayon ng edukasyon sa bansa. Hiri tuloy ng bise, hindi niya alam kung paano nasabi ng Malacanang na pumalpak siya. Lalo't pinigilan pa raw siya ni Pangulong Bongbong Marcos nang magbitiw siya sa DepEd. Amoy alak pa nga raw ang Pangulo nung nag-usap sila sa palasyo noong June 19, 2024. Sa isang pahayag, hindi direktang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tungkol sa umano'y amoy alak ng Pangulo, pero sabi niyang walang katotohanan ang mga kwento ng bise. Sa iba po namang mga tampok na balita, hindi raw maaring basta-basta na lamang isuko ng Pilipinas sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na naharap nga sa patong-patong na reklamo sa Amerika. Mismong Amerika ang humiling ng extradition para nga dalhin sa kanila ang pastor. Pero ayon sa Department of Justice, hindi maaring basta ho na lamang ma-extradite itong si Kibuloy dahil nga ito'y may kinakaharap pa ng mga kaukulang pong kaso ng human trafficking at child sexual abuse sa Pilipinas. Yan daw po ang dapat munang harapin ng pastor bago siya
maipadala sa Amerika. Pero may kapangyarihan po naman daw ang hukuman na pabilisin ang proseso kung may urgency at kung valid ang extradition request.